Hallelujah. Praise God. Busog na kayo dito sa harap. Iilan-ilan na nga lang tayo, lumalayo pa kayo. Ayan. Bakit nga ba yung tao mahilig doon sa dulo, no? Kaya nga sa susunod, aalisin ko na yung mga upuan sa harapan. Sa likod na lang lahat. Pero yung pulpito, ililipat natin sa likod. Hallelujah. Praise God. Today, pag-uusapan natin, isa sa pinakamahirap, pinakamabigat para sa mga mananampalataya at pinagdidebatihan mula noon hanggang sa kasalukuyan. Ano yun? Pagbibigay. Yaw. Kahit mga Kristiyano na ngayon, ay hirap na hirap sa aspeto na ito, ano, yung pagbibigay. Sabi nga, maraming mga Kristiyano ay mga boksingero. Bakit boksingero? Ay, na ganun di ba? Ang tunay na Kristiyano ay mga karatista. Ayan, alam niyo ibig sabihin ng karate? Ang Japanese translation niyan is open hand. Ayan. Yung karate do, the art of the open hand strike. Ibig sabihin, bukas ang palad. Ang mga boksingero, kailangan nakakuyom ang mga palad at ayaw magbigay, ayaw maglahat. Pero alam nyo yung lagi kong natatandaan na sabi ni Senator Rocco, sabi niya, papaano ka mag-aabot ng tubig? Ano ang pinakamainam na paraan ng pag-aabot ng tubig na gamit mo ang iyong mga palad? Paano mo sasalukin ng tubig kung nakasarado yung kamay mo? Di ba, pag sinalok mo yan, tapos sinarado mong bigla, apaw lahat. Pag isinalin mo, wisik na lang yung matitira. Pero kapag sinalok mo yan ng iyong palad na nakabukas, yung kinuha mo, yun din ang maisasalin mo. Maililipat mo siya ng buong buo. Ganon din ang prinsipyo sa ating buhay. Yung pagsasalim ng pagpapala ng Panginoon, magagawa mo lang kung nakabukas ang iyong mga palad. Hindi mo ito magagawa kung laging nakasara ang palad mo. Yung sa inyo bang pagkaunawa, itong pagbibigay na ito, itong pag-uusapan natin ngayon, yung bakit ba tayo nagbibigay sa simbahan? At lahat ba ng tao ay nagbibigay? Yun ang magandang tanong dyan, yung sa dapat, I think kahit hindi ka pa born again Christian, pag pumunta ka doon sa church, nagbibigay ka naman, kahit pa 25 lang kaya yung salok, di ba? Pag, alam mo, pag pag panahon na ng bigayan, iniikot na yung mga salok, pero nadidinig mo talaga ching! Kling! Inabot ko pa noon na yung mga pisong malalaki. Ayun, medyo maganda pa ang tunog noon Pag tumama yun noon sa ilalim, pak! Ganun solid, Pero nung paliit na ng paliit yung piso, tumitinis yung tunog. Pag naghulog na ng piso, talagang dinig mo, piso lang yung hinulog. Ting! Nagbabibrate pa Tagal. Kaya ang sumunod nauso, nung paliit na ng paliit yung mga barya, nakakahiya na, dahil pababa din ng pababa yung balor ng ating pera. Nauso, ang mga bigay, may 5 piso pa na papel. Sa papel. Kailangan papel para mukhang medyo may 2 piso. Inabot ko pa yung 2 piso. Na kulay blue. 1,000 na yung blue. Dati 2 piso lang yun. Tapos nawala yung 2 piso. 5 piso ang pinakamurang papel. Tapos naging barya na lang yung 5 piso. Naging 10 piso yung pinakamahal na Tapos sumunod nun, naging 20. 20 ang pinakamura natin na papel. Ngayon wala na rin, paubos na yung 20 kasi napalitan na rin siya ng coin.
Kinakabahan na si 50. Siya na yung siya na yung susunod, no? Susunod dito, wala na talagang wala na yung mga perang papel. Pero kinabahan niya ako nung nawala na yung 20 pesos na papel. Sabi ko, yari ka ako tayo sa simbahan ito. Ang bigat ng tithes and offering natin. Mga bigatin tayo talaga. So itong pagbibigay natin ito, that's a question that we should ask Christians. Bakit ba tayo nagbibigay sa simbahan? Why do you give to church? And another question there is, nagbibigay ka nga ba? Do you actually give to the church? Now, yung pinagmulan ng pagbibigay, yung usapin doon sa ikapu. Ito, discussion ito sa all Christian churches. May mga iba na hindi sumusunod sa ikapu. Yung iba naman ay sumusunod. Yung iba mandatory, yung iba hindi. Yung iba nga, mga ibang religious sect, kapag ikaw ay mga denominasyon, pag hindi ka nakatupad sa iyong ikapu, pupuntahan ka pa sa bahay. Kasi may record yan Alam nila magkano yung sweldo mo. Tapos pag hindi ka nakatupad doon sa iyong ikapu, pupuntahan ka sa bahay. At tatanungin ka, bakit hindi ka nagbigay ng iyong ikapu? O pagkatapos, i-require ka na magbigay ng iyong ikapu. Otherwise, ikaw ay isususpindi. At eventually, pag hindi ka talaga tumugon sa iyong pagbibigay, ikaw ay didisiplinahin na. Maaring ikaw ay matiwalag. At ang katumbas niyan, pag ikaw ay natiwalag, ay doon ka na sa dagatan ng apoy. Diba? Dahil hindi ka nakakaanib doon sa simbahan na yon. Pero saan ba nang galing ito? Yung pagbibigay na ito sa simbahan, para sa Diyos. You can find this in Deuteronomy, in chapter 8, verse 17. Ang sabi dito, kaya huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayanan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos na nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niyo ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Okay, so here there is a command for us to give. Yung kayamanan natin, hindi naman talaga daw para sa atin. And therefore, because everything came from God, we must also return to the Lord. Na what is the best way para gamitin natin itong kayamanan na ibinibigay sa atin ng Panginoon? You find this in the book of Proverbs, Kawikaan, chapter 3, verse 9. Sabi, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa Kanya ay ibigay. Yan. If you remember, yung storya ni Cain at ni Abel, na bakit yung bigay ni Abel ay kinatigan ng Diyos at hindi yung kay Cain. Dahil ba gulay-gulay lang ang binigay ni Cain? No. Dahil ba yung si Abel ang ibinigay niya ay karne? Tupa yung kanyang pinili? No. Mas mahal ba yung binigay? No. Ni Abel? Si Abel, nung siya ay namili ng ibibigay niya, pinili niya yung pinakamainam. The best ang pinili niya para sa Diyos. Si Cain, nagbigay din, pero para lang makakomply. Nagdala ng basket. Ito, okay na to. Ito, ayos na to. Si Abel, iba ang ginawa niya. Talagang ginalugad niya yung kanyang flock. At hinanap niya yung pinakamainam. Dito makikita nyo, para sa Panginoon, walang halaga yung halaga ng pinili mo. Pwedeng si Abel si Cain nagdala ng isang truck na gulay. Pero kung lahat naman ng dinala niya ay para lang ito yung pinakamalapit dito, na malapit ng mabulok itong mga ito, kaysa mabulok ito, ibibigay ko na lang sa Lord. Di ba? Nagdala siya, halimbawa, 5 truck na gulay. Si Abel, isa lang ang dala.
Sino sa tingin nyo ang kakatigan ng Panginoon sa pagbibigay? Si Abel pa rin. Why? It's because he sought what is the best for the Lord. Makikita ninyo, yung value nung halaga ng ibinibigay natin, walang kinalaman sa halaga nito sa lupa. Ang halaga nito ay depende sa kondisyon ng iyong puso habang ikaw ay nagbibigay. Okay? Yung kondisyon ng puso mo sa pagbibigay, ang pinaka-importante sa lahat. That is why sabi ng Panginoon, pag tayo ay nagbibigay, ano yung value nito sa atin sa pagbibigay, sa Aklat ng Gawa, chapter 20 verse 35. Sabi niya sa atin, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kaya mas masarap yung buhay ng tagabigay. Minsan sasabihin nyo, nakakasawa naman, bigay lang ako ng bigay. Pero hindi nyo naiisip, bakit ka nakakapagbigay? Because someone is providing for you. O bakit hindi ka tumatanggap? Kasi hindi mo kailangan. Did you ever think about it? Bakit hindi ako tagatanggap? Kasi in-empower ka ng Panginoon with enough so that you don't need anything from anyone except the Lord. Now, aren't you important pag ganun ang sitwasyon mo sa buhay? Maraming ang nagrereklamo, may mga kotse, panay reklamo yan, Ang mahal ng gulong, ang mahal ng gasolina, ang mahal ng change oil. Ayun ang mga problema niya. Pero isipin mo, bakit mo problema yung mga yan? Kasi may kotse ka. Binigyan ka kasi ng kotse. Kaya problema mo yan. Yan ang problema mo kasi you were provided for with something like that. Kung ikaw ay hindi binigyan ng kotse ng Panginoon, anong problema mo? Wala akong masakyan. Si Brother Randy late. Di ba? Problema mo yun. Because nothing was provided for you. Kaya hindi lahat ng problema ay talagang problema. It only becomes a problem because you do not see the blessing. Masyado kang nakafocus dun sa presyo ng krudo, ng gulong. Pero hindi mo nakikita yung pinaka-obvious. Uy, may sasakyan ako. Sila wala. And therefore, kung matitignan natin yung blessing ng Panginoon sa iyo, you will understand anong meron ka. Ikaw tagabigay, hindi ka tumatanggap, magrereklamo ka. No, be thankful that we are the ones giving. Hindi natin kailangan ang bigay ng ibang tao because the Lord is providing for us. Case in point, Kindness Station. Yung kinopya ng community pantry. Tayo, ilang buwan tayong nag-Kindness Station. Linggo-linggo. Anong ginagawa natin? Tayo ay nagbibigay. Tayo ang nagbibigay. Umasa ba tayo sa iba? Hindi. We were the ones providing for the people. And you know what? It made me happy. Because sa umpisa pa lang, bago pang mag-umpisa yung pandemya, the Lord has provided for us. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Nagsarado lahat yung mga tindahan. Yung church natin may tindahan. May pagkain tayo dito. And what do we do with the food? Tago natin? No. Hindi natin tinago. Pinamigay natin yung pagkain. Would you imagine that? Panahon ng pandemya, dapat sakim tayo. Uy, baka yung pamilya ko magutom. Di ba? Dapat unahin ko kami. Kami lang. Ito lang mga nasa church. Di bali na yung mga ibang tao, pakialam namin dyan. Di naman namin kamiyembro yung mga yan. Basta kami busog. Bahala silang mahulog sa dagat-dagatan ng apoy. Hindi sila nagmiyembro sa amin. Mamatay na sila kung mamamatay sa gutom. Kami, busog kaming lahat. Did we think about that? No. The first instinct for someone who loves Christ is give like Christ. Magbigay
No, hindi yung magtago kasi sabi ng Panginoon, mas mapalad yung mga nagbibigay kesa dun sa mga tumatanggap lang. Marami sa mga kababayan natin, this is a sad truth, marami sa mga kababayan natin, kahit mga Kristiyano na, ang gusto panay nakasahod lang. Gusto yung panay tagatanggap lang. O kaya hanggang ngayon, kahit mga Kristiyano, kasama pa rin sa vote buying. O, kasi, tuwang-tuwang sumasahod lang. Tanggap lang ng tanggap. Tawag pa nga dun sa vote buying, blessing. Thank you, Lord. Di ba? Binayaran ka na ng karangalan mo. Thank you, Lord ba daw? Because, nasanay tayo sa ganon. Akala natin, yung buhay ng Kristiyano ay patungkulaang doon sa blessing na tinatanggap mo. No. You know? We give to the Lord because we can never outgive the Lord. Hindi mo naman kayang talunin ng Panginoon sa bigayan. Ngayon, kung ikaw ay nagbibigay, ito, ano naman nangyayari sa iyo kapag ikaw ay nagbibigay? Yung mga nangyayari sa mga tao nagsisikap yumaman sa kahit na anong paraan, yung mga nagiging sakim. Ito ang sabi sa Timoteo chapter 6 verse 9. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Ayan. This is why ako very vocal ako in our campaign against vote buying. Because ito ay daan sa ating pagkagahaman. Kung sa 2,000 pa lang, 3,000, 4,000, 5,000, nagagahaman ka na, ano ang kaya mong gawin pag inalok ka ng 10,000? Di ba? Anong kaya mong gawin? Halimbawa, dumating na dito yung mga sasakupin na yung... Alam mo yung akong feeling ko, yung China, halimbawa, kung gusto nila tayong sakupin, hindi nila kailangan magpadala ng tangke rito, ng armas, ng eroplano para bombahin tayo. Alam niyo kung ano ipapadala nila? Pera. Babayaran lang tayong lahat. Baka pa, kunyari mga sundalo natin nakaposisyon doon sa tabi ng pampang, sasalubungin yung mga inchik. Dumating yung mga inchik, may dala-dala mga tigwa 100,000. Yung mga kababayan natin na sa baybaying dagat, na una may dala-dalang itak eh. Sheshe! Nagte-thank you na, di ba? Because alam nila yung kahinaan ng Pilipinas. Pera. Marami sa mga kababayan natin, mukhang pera na talaga. Yun ang totoo. This is why, ganito ang kondisyon ng ating bansa. Mahirap, marumi, walang pag-unlad. Hindi lang ito kasalanan ng mga pinuno ng ating bansa. Kasalanan din ito ng mamamayan. Kasi saan mo pinipili ang pinuno? Ang pinuno ay, representasyon ng karamihan. Halimbawa, saboy ka sa isang bote ng 100 pirasong munggo. Tapos, hinulugan mo yan ng 20 piraso ng bigas. Hinalo mo. Bumunot ka. Ano sa tingin mo ang una mong mabubunot? Munggo o bigas? Munggo. Bakit? Kasi iyon ang mas marami. Di ba? There is a 100 to 20 probability na ang mabubunot mo ay munggo. Ganon din yan. Bakit mga magnanakaw ang napipili lagi sa ating pamahalaan? Kasi tayo bilang lipunan, bilang mga mamamayan, ang kaisipan ng karamihan sa atin, magnanakaw din. Yan ang masakit na katotohanan. Kaya yung pagsinisisi natin, yung Pilipinas di mulad kasi puro nakawan. Sinong nagre-reklamo? Bumunot ka ng isang tao dyan, ilagay mo sa gobyerno, tingnan mo kung ano una niyang gagawin. Magnanakaw din. Bakit? Kasi hindi niya alam kung ano ang turo ng Panginoon. Kung karamihan sa atin sa Pilipinas, ang kaisipan ay magnanakaw, ibig sabihin nito, marami pa rin sa mga Pilipinas, kahit na sinasabing sila ay naniniwala sa Panginoon, hindi mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Tama? That's the logic eh.
Kasi di ba dapat kung ikaw ay Kristiyano, dapat ikaw ay nakakaunawa na. Anong mga dapat gawin, ano? Ano yung tama, ano yung mali. Kung Kristiyano ka, automatic, alam mo na yan. Vote buying, masama. Dapat labanan mo. O bakit may mga leader ng simbahan, mga pastor pa nga yung iba, ay kasama doon sa sistema ng bilihan ng boto. Kasama pa sa nagdi-distribute ng mga sobre. Oh. Anong klaseng lipunan meron tayo? Hindi lang po yung corruption na yan ay para sa ating mga pastor, mga Kristiyano. Nagkataon lang na ako ay pastor, ano? At nakikita ko. Pero in the other religious sects, ano, yung mga religious leaders, ganun din ang gawain. Wala pong exempted dito. Nung ako po ay aktibo-aktibo sa politika, alam ko kung sino yung mga nanghihiram ng helicopter sa pamahalaan. Mga religious leaders para dalhin sila sa kung saang lugar. Nanghihingi ng mga pajero. Mga religious leaders po ito. Para saan yun? Para tumahimik. That's the truth. Kaya ito, pag ang iniisip mo ay kayamanan, ang kadalasang bunga nito, ito, nahuhulog ka sa tukso, masisilo ka sa bitag ng masama, matutulak sa kamatayan at kapahamakan. That's the consequence. No, kasi ang hinahanap natin ay salapi. Ngayon, ano ang tamang pananaw sa kalagayan natin sa buhay? Sa Hebreo, chapter 13, verse 5, sabi, huwag kayong magmukhang salapi. Iyon, di ba? Kaya usong-uso yung term, mukha kang pera. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yun. No? Tayong sa buhay natin ngayon, ano, importante, lalo sa mga Kristiyano, na pag tinignan ka ng tao, anong nakikita sa iyo? Si Jesus. Hindi yung pag tinignan ka, nakikita sa'yo tatlong persona. O di kaya, ngayon mukha ka ng agila. Agilang plastic. Yun ang nakikita sa'yo. Ano ibig sabihin nun? Mukha ka ng pera. Ano, kada kilos mo, pera. Hindi ka kikilos kapag walang pera. Hindi ka maglilingkod sa Lord pag walang pera, pag walang pakinabang. Ano? Pag kikilos ka, ang tanong mo agad, ano bang sa atin dyan? Di ba? Ano bang makukuha ka dyan? Ano mapapala ko dyan? Alam niyo yung pagkakaiba ng taong may 10,000 piso at sa taong merong 1,000,000. Alam mo, nagse-separate sa kanila to determine sino sa kanila ang mahirap at mayaman? The way they spend their money. Kung yung taong ang kita niya ay 10,000 piso lang, pero ang kanyang pinagkakagastusan lang ay yung kanilang pagkain, bayad sa Pinelco, tubig, simple lang ang pamumuhay. Wala siyang pangangailangan. May savings pa siya at the end of the month. Yung mayaman, 1,000,000 buwan-buwan ang kanyang sahod. Pero may binabayaran siyang kotse, namili siya ng bagong eroplano, nag-member sa isang golf club, mahilig sa mga gabi-gabing party-party, may mga nagkakasino. Kumikita siya ng 1 million per month, ang gastos niya 1.5. Sinong mas mayaman? Di yung 10 piso lang, ay 10,000 lang kita, kasi at the end of the month, may 5,000 siya. Yung mayaman na may 1 million per month, dahil sa gastos niya, may utang siya, nakalahating milyon, buwan-buwan. Sino mas mayaman sa kanila? Di yung 5,000 lang, kasi positive siya, ito negative. So ano nagdi-divide sa kanila? Contentment. Contentment. Yun ang sinasabi ng Biblia. Maging masaya tayo sa kung anong meron tayo. It doesn't matter what you have, for as long as you are happy with what you have. Pag masaya ka doon sa meron ka,
ay kontento ka na doon. May ligaya sa buhay mo. Diba? Parang yung nung noon, mahirap ka, naglalakad ka. Tapos may nagdaan nakabisikleta, ang pangarap mo, sana magka-bike din ako. Biniyayaan ka ni Lord ng bike. Nagbabike ka na. May dumaang nakamotor. Sana magkamotor din ako. Nagkamotor ka naman ngayon. May motor ka na. Mag-aara na yung motor mo. Maitim-itim nga lang yung usok. may dumaan na nakakotse. Ay, sana kotse na lang ang binigay sa akin ni Lord. No? Nabigyan ka na, biyayaan ka ng kotse. May dumaan na naka-sports car. Sabi mo na naman, sana sports car na lang. Di ba? Nakakita naka-sports car ka na, nakakita ka na may helicopter. Ay, naku, kailan kaya ako magkaka-helicopter? Diba? Buti pa si gano'n, may helicopter. Yun. So tayo, habang binibiyayaan tayo, pataas din ng pataas yung contentment mo. Kaya ito yung contentment mo, ito ka, hahabulin mo yung contentment mo. Pag inabutan mo na yung contentment mo, itataas mo na naman. Hahabol ka na naman uli. Hindi ka na makaabot. Hanggang sa mamatay ka, ang hinahabol mo, yung contentment na yon. Kasi ikaw ang nagtataas kung ano ang contentment mo sa buhay. You know, before, ako, ang gusto kong kotse, ang ambition ko noon, lagi ko sinasabi ko, doktora, gusto ko magkaroon tayo na yung Mustang na kotse. Ano? Ngayon, ayoko na yun. Kasi naiisip ko, pag tumatanda ka, ang hirap yumuko pag sasakay ko doon sa kotse. Sinubok ko minsan yun, sumakay ako doon. Ang baba niya. Talaga yung ulo ko halos tumatama dito. Sabi ko, paano pag ako'y 70 years old na, paano ko papasok dito? Hindi na. Sabi ko kay doktora, itong sasakyan natin, itong Ford Everest, pag nabayaran ko na lahat ito, kasi hinuhulugan pa rin yan ayoko na ako mangutang. Sana, ito na ako dapat yung natin, yung huling kotse na nababayaran natin. Tapos na. Bakit? Kontento na ako Finish na ako dyan, sabi ko. Marami na akong motor, magmumotor na lang ako. Lalagyan ko ng sidecar. Samahan ko si Brother Randy. It is contentment that separates us from the rest of the world. Bakit ba dapat ganito ang ating pananaw? Sapagkat ang pangako ng Diyos, hindi ka iiwan at kahit kailan, hindi ka pababayaan. That's why, kung anong meron ka dyan, makontento ka because huwag kang matakot. The Lord will provide. Hindi ka niya pababayaan. Huwag ka nang magnais at magnasa ng mga bagay na wala sa iyo kasi kapahamakan ang ibibigay niyan sa iyo. Yung binibigyan ka na ng konti, gusto mo dagdagan mo pa ng dagdagan. Ano mangyayari sa iyo dyan? Kapahamakan. Sinasabi ko sa iyo, kapatid. Mapapahamak ka. Kapag hindi ka tumigil doon sa desire mo to get more. Ano ang kalagayan ng isang taong maibigin sa salapi? Anong mangyayari sa iyo kapag yung pera ang iyong palaging ninanais? Ano sabi sa Timoteo, 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Okay, this is the consequence of yung love of money. Okay. Let us separate. Pag-usapan nating mabuti yan. Ang sinasabi sa Biblia, hindi yung pera. Hindi pera ang ugat ng lahat ng kasamaan at kasalanan. Ano? Yung sobrang pagmamahal mo sa pera. Yung pagnanais mo sa pera. Yung pera, kailangan natin yan. Sinong tao dito ang ayaw ng pera? Lahat tayo gusto natin ng pera. Pero kapag mas mahal mo na yung pera, kesa sa nanay mo, sa tatay mo, lalo na sa Panginoon, iyan na ang umpisa ng mga problema mo. What will happen to you? Kahahanap mo ng pera, nalalayo ka sa iyong pananampalataya.
Kaya maraming mga tao, isasakripisyo ang Sunday worship. Para saan? Mas malakas ang kita kapag Sunday. Ano? Maraming racket kapag Sunday. So isasakripisyo mo yung linggo mo. And eventually, ang ending nito sa'yo, imbis na yumaman ka, humihirap ka lalo. Nasasadlak ka sa sama ng loob. Pighati ang inaabot natin. Bakit? Kasi palayo ka ng palayo sa Lord. Kasi pera na yung hinahanap mo, hindi na yung Panginoon. Yung money is important to us para gamitin. Pero hindi ito dapat ang Diyos ng buhay mo. Your desire for money should never be above your desire to be with God. Kailangan uunahin mo yung pagnanais mong makasamang Panginoon. Yung pagmamahal mo sa Panginoon, ang una sa lahat. Hindi yung pera. Kapag may conflict between money at saka yung iyong Diyos, dapat mauna yung Diyos. Pero hindi ganun na nangyayari. Kapag may conflict sa pagkita ng pera at saka sa iyong obligasyon sa Panginoon, sino sa tingin niyo ang pinakaunang nasasakripisyo? Si Lord. Anong justification natin lagi? Pag inuna natin yung pera kaysa sa Lord, mauunawaan ni Lord to. Bakit? Magbibigay naman ako. Kaya minsan kahit illegal na yung gagawin mo, magnanakaw ka na. Ano? Maiintindihan ni Lord to. Mag-share naman ako sa church. That's what we thought is the proper way of giving. Pero nagbibigay ka nga ba totoo sa simbahan? Kaya nga sabi ko sa iyo, nung pagkatapos ng halalan dito sa Limay, alam ko kung magkano yung bigayan dito sa Limay. Tinitignan ko kung yung ikapu ay aabot dun sa church. Titignan ko lang. Sabi ko, wag, grabe to. Sa offering namin, kung bawat isa dito magbibigay ng tig-400. Ang dami. Ayun. Namumula pa rin yung ating offering basket. Ayaw yata magpa-booking ng mga nakatanggap. Ano? Hindi rin naman binigay. Wala rin naman nagbigay. That's the truth. Kasi pag galing nga talaga sa masama, nahihiya ka rin naman siguro na ibigay. Pero pag nagbigay ka naman sa Panginoon, paano ka magbibigay? What is the proper way of giving to God? And sabi sa Mateo chapter 6 verse 2, kaya nga kapag nagbibigay ka ng limos, wag mo nang ipag-ingay na gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga, sa mga lansangan upang sila'y purihin ng tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, wag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. So, when we give, let's be silent about it. Itatanda ko sa church namin dati sa Maribeles, mayroong isang kabataan nakapagtrabaho siya and then magbibigay siya ng kanyang kauna-unahang fruit. Maganda. Ang problema, nung ibibigay na niya, hindi niya isinama dun sa offering basket. Hinintay niya yung aming tresurero na nagbibilang na at dun niya inabot yung kanyang fruit. Hindi pa naka-envelope. Nakalatag parang baraha. At hindi lang nakalatag parang baraha, may selfie pa. Pagkatapos, a few hours later, nakita ko nakapost na sa Facebook. Di ba? You have disregarded everything that the Lord has said about sa pagbibigay sa Kanya. O kahit na kanino. Be silent about it. Manahimik ka lang. Hayaan mo yung Diyos ang mag-reward sa iyo. Yung pagbibigay, hindi yan by virtue of a public announcement. Kaya hindi kagaya tayo ng mga politiko. Hindi naman nila pera, ilalagay pa rin yung pangalan. Di ba? Through the effort of. Ano yung effort mo doon? Nang hingi ka ng SOP mo, effort mo pa. Di ba? Kinig kang project ka yan pera mo yan. Hindi niya pera yun. Pera yan ng pamahalaan. Pera nyo yun.
Pera ng taong bayan. Kumita pa siya dyan kasi kinolektahan pa niya yan ng 20%, 10%. Pero yung pangalan nila nakabandera doon. Hindi pa nila pera yun, ha? Lalo na kapag pera nila. Naandun na sa supot, di ba? Nakalagay sa sako ng bigas. May announcement. Meron pang mga post sa Facebook, na ikaw ay nagbibigay. Ngayon makikita mo, marami yung mga nagva-viral sa YouTube. Ano yung ginagawa? Kunyari, nagbibigay ng kotse. Nagbibigay ng kung ano-ano sa mga tao, pera, produkto. But everything is on YouTube. Para saan? Para sa likes, sa views. Kasi kumikita rin sila doon. So is that charity? No. It's an enterprise. Pinagkakakitaan din yung sinasabing mabuting gawa. Kasi tayo, mga tao, uto-uto. Gustong-gusto natin yung yung boit-boit nyo. Magbigay siya ng car. Sana ako din. Di ba? Pero yung gawa mo, hindi lihim. And therefore, para sa Panginoon, bayad ka na. You did not do anything good to earn credit from the Lord. Kasi, nabayaran ka na. In 2 Corinthians chapter 9 verse 7, sabi, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So when we give freely, we give with joy. Masaya ka doon sa iyong ibinibigay. Hindi yung disgruntled. The Lord loves a cheerful giver. Pag nagbibigay ka, dapat may galak sa puso mo. Nagbigay ka nga ng 5,000, di ba? Yung lagabag naman ng paa mo, dapat na itataya ako na sa daming numero sa wedding nun. Di ba? Nakailang, na yan, super mega loto na sana yun, di ba? Pag hindi ka pa tumama, nagtatampo ka pa sa Lord. Lord, ang laki na ng binigay ko. Hindi pa. Diba? Huwag ka na magbigay kung ikaw ay nagtatampo din lang sa Panginoon, di ba? Dapat yun, pag binigay mo sa Lord, kanya na yun. Di ba? Hindi yung pag binigay mo, pag hindi ka nakontento, babawi mo pa. Merong isang pastor noon, nakakilala ko. Sabi ng mga ang biro sa kanya noon, yung pastor na ito, sabi niya, nagkaroon siya ng rep case. Sino nagdemanda sa kanya? Diba? Miyembro ba niya? Miyembro niya ika? Kabataan pa. Hindi ka, may edad na. Nirape pa niya? Hindi. Binawi yung rep. Kaya naging rep case kasi dinala sa barangay. Yung babae, nag-donate doon sa pastor ng kanyang ref. Nung nag-away sila ng pastor, binabawi yung rep. O kaya naging rep case. Maraming mga nagbibigay, ganun ang gusto. Bibigyan ka, pero merong mga strings attached. Bibigay ko sa ito, pero akin ka, sa akin ka susunod, bata kita, dapat kung ano sabihin ko, yun ang susundin mo, We give with conditions. But that is not how the Lord told us to give. Hindi ganito ang pagbibigay. Kailangan pag binigay mo yan, bigay na yan. Masaya ka na binigay mo. The reward is in the giving itself. Yung reward mo, yung sa pagbibigay na mismo. Bakit? Kasi sa pagbibigay mo, may kasiyahang nagaganap sa kalooban mo. Iyon ang reward mo. All the rest, bonus na ng Panginoon yun. Kaya the moment that you give at nakaramdam ka ng ligaya sa puso mo, kapatid, magalak ka. You are a fortunate one because alam mo na yung pakiramdam ng sinasabi ng Panginoon dito. You are a cheerful giver na kinasisihan ng Panginoon. Ikaw yun na kinasisihan ng Panginoon because you love to give. In Galatians, sa Galatia chapter 6 verse 9, sabi dito, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao at sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yun. So, we should never stop doing good to our, other people. Sa mga kapatid natin,
Sa lahat ng mahal ng Panginoon, dapat mahal mo rin. Huwag kang mapagod. Sasabihin mo parang walang reward. No. Your reward will come. Ibibigay yan ng Panginoon kahit hindi dito sa buhay natin dito. Sa pagbabalik niya, your crowns of rewards ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. And this is your time, the opportune time na yung reward na yan ay i-enjoy mo. Sa pagbibigay, ang pinakamaraming ang diskusyon dito ay tungkol doon sa pag-iikapo. Yan. Ikapo. No, may mga churches, they follow yung tithes and offering, others don't. Others mandatory, others optional. Ang tanong nga dyan noon ay, tayo ba, are we bound by the rule nung pag-iikapo? Tayo ba, ito ay nasa lumang tipan, yung pag-iikapo. Yung iba, ini-insist nito na dapat yung mag-ikapo ka. Good, It is good that kung napapractice natin yan sa pag-iikapo. But today, yung pag-iikapo are for baby Christians only. Sa totoo po. Kung nag-iikapo ka, hindi yan pagmamalaki sa Panginoon. Because the requirement of the Lord under the New Testament ay ibigay mo yung lahat sa Panginoon. So yung pag-iikapo is a commandment that is given to the Jews, sa mga Hudyo. Pero pag binasa mong mabuti, dapat pag-aralan natin dito, ano yung purpose ng pag-iikapo. Diyan sa text ninyo, yung Malakya, sa Malakay chapter 3 verse 10. Pero pag binasa nyo to, kaya sabi ko pag nagbabasa tayo minsan, babasahin mo yung buong chapter or at least yung buong paragraph kung saan nanggaling ito para maintindihan natin kung ano yung eksaktong sinasabi ng Panginoon. So when you read yung Malakay, yung sa 3 verse 10, umpisahan nyo yung pagbabasa, pwede nyo umpisahan niya hanggang, mula verse 6, hanggang sa dulo, up to 12. Pero para maigsi, ito yung umpisa natin to sa verse 8. Ang sabi dito, ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ko sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dahil dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga bala ng inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito isasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Okay, there are a lot of things. Now we should talk about this. We will be ending it here. Yung iba itutuloy natin sa susunod. But in this concept of sa Malakay, yung pagbibigay sa ating ikapo, marami pong mga iglesia, mga pastor, mga leader ng mga simbahan ang inabuso itong provision na ito, yung sinabi ng Panginoon sa Malakay, kasi hindi nila sinasabi yung kabuuan ng istorya doon sa Malakay. Anong sinasabi ng Diyos dito na yung pagbibigay ng ikapo, anong pinagmulan niya? Inuusig ng Panginoon ang kanyang mga pinili, ang Israelitas. Sabi niya, lahat kayo nagnanakaw sa akin, makatwiran ba na ako na inyong Diyos ay inyong pinagnanakawan? Nagtatanong niyo, kailangan ba ng Diyos yung pera? Hindi. No, but that is our covenant with the Lord. Para saan ba ginagamit yung ikapo na binibigay ng mga Israelitas sa simbahan? Sa templo. Sa tingin nyo, sinong gumagamit nun? Sinabi na ng Lord, para sa kanyang gawain, para sa kanyang mga manggagawa. This is supposed to be spent for the work of the church.
So when we give to the church, what we are giving for, ang pinagbibigay natin dito, ay hindi yung alay sa Panginoon. Kasi kaya kung binabanggit po ito, marami ako napapanood sa TV ng mga foreigners na mga yung nasa prosperity gospel, yung mga nagtuturo na kailangan yung papaano kayo yumaman, magbigay kayo sa Panginoon. Ano, alam niyo yung pangalawa sa pinakamayaman na pastor sa buong mundo ay nasa Africa. Isa sa pinakamahirap na kontinente sa buong mundo. Yung unang pinakamayaman ay si Kenneth Copeland na nakabase sa Amerika, yung may sariling eroplano. At nung tinanong siya in interview, bakit po kayo may eroplano? Kasi daw ayaw ng Diyos na siya ay pumipila pa sa commercial airline. Si Kibuloy naman, nung tinanong bakit siya may eroplano, mas malapit daw yung kanyang panalangin sa Panginoon pag siya ay nasa langit, nasa ulap. Diba? At yung mga iba, nagsasabi, yung meron sinasabi sila na yung seed money, magpe-pray ka, mag-o-offer ka ng $1,000 doon sa church. Pagkatapos ibabalik daw ng Panginoon yan. Bakit daw? Because of Malakay 3:10. Yung mangyaring ako ay iyong subukan. Pero hindi yun ang paumpisa nung sinabi ng Panginoon. Kung mangyaring ako iyong subukan, nangyari ito dahil yung mga Israelitas pinagnanakawan yung Panginoon. Kaya sabi niya, subukan niyo ako, magtiwala kayo sa akin. Kaya naging puro sumpa yung inabot ng Israel. Nagkaroon ng drought, famine, tagutom. Kasi nga, ninanakawan nila yung Panginoon. But the money is not supposed to be given to the pastor or to the leader of the church. Hindi yun para sa kanya. Hindi yung pambili ng eroplano. Hindi yung pambili ng kotse. Recently, merong isang nag-viral na pastor na pinilit yung mga miyembro na ibili siya ng Ford Raptor. Yung medyo malaki na pick-up. Pagkatapos, nung ibinili na siya ng church ng Raptor, yung anak ipinost, "Thank you for the blessing." Merong isang miyembrong nagreklamo, "Anong blessing? Ipinilit mo kami na May mga gano'n. Napanood ko nga sa YouTube. This is a foreigner naman na pastor. Sinasabi pa niya doon sa mga miyembro, sabi daw ni Lord, ibili niyo ako ng bahay. Nagkakahalaga ng $2 milyong na ganito kalaki. At dapat daw yung sasakyan niya, sabi ni Lord, ay ganito. Di ba? Hindi iyon ang purpose ng Lord. Manong sinabi niya itong sa Malakay, hindi para payamanin yung mga leader ng simbahan, hindi payamanin yung pastor. Kaya nga nagtataka ako, bakit kaya ako itong mga pastor na to yung mayaman? Di ba? Sabi nila may pera sa reliyon, nasaan? Tagal ko lang naghahanap noon. Ito ko pinagmamalaki ko sa inyo. Na nung ako ay nag-start na maglingkod sa Panginoon, never took money from the church. Kaya kung kayo magbibigay sa Panginoon, sa simbahan, makakaasa kayo. I will not take your money. Hindi ko kukunin yung pera ninyo. Everything that we have in this church, we use. Hindi ko po nakikita yung pera. Ako taga-pirma lang. Every week. Every week. But ito po hindi sa pagmamalaki sa inyo. This is a challenge to all of you. But I do this with gladness every week. Napipirmahan ko yung ating record ng tithes and offering. I do it with gladness. Natutuwa ako. Pero may panalangin ako doon. That before I die, as a pastor, na magbabago ito. Ano yung mababago na yun? Every week, when I sign our tithes and offering, sometimes it's more than half. Most of the time, it's almost half of the tithes and offering that we have here. Sa akin galing.
But my prayer is, Lord, I want to see this day before I close my chapter as a servant, as a pastor. Na yung ibinibigay ko is not even consequential to what the church have. But I will keep on doing it with gladness. Kaya sabi ko nga sa'yo, mas masaya ako na kung nagbibigay, ako pa rin ang top notcher, masaya ako nun. Ay kasi ibig sabihin nun, ako pa rin ang uunahin ng Lord sa kanyang sa blessing. And that is actually the case. Even in our times of need, the Lord never fails. Hindi siya pumapalya. He will keep on providing for all of our needs. There are a lot of challenges in our life. Maraming mga pagsubok sa buhay natin. But I'm telling you this, God is faithful. God is faithful. You will never want anything. Indeed, magkakaproblema pa rin tayo. Ang daming source ng problema natin, hindi lang naman pera. Kaya pag nagpe-pray tayo, wag puro pera pinagpe-pray nyo. Pera should be the last that we should pray for. Ang dami pa nating problema. Health is our problem as we age. Alam mo, for the first time, in 54 years, ano ngayon 54 years old na ako, for the first time, lumampas yung cholesterol level ko sa normal. I've been, yearly nagkakaroon ako ng yung blood chem kami ni Doktora, except nung pandemic, hindi kami nakakapag-blood chem noon. So mga 3 years ako hindi nakapag-blood chem. Naalala lang ni Doktora, nagpa-blood chem kami. Kasi confident ako na every year, normal ako lagi. Pero yung last blood chem ko, mga point something na lang ako lalampas dun sa normal level ng cholesterol. Ngayon, lumampas na ako at 54. Pero dalawa lang, yung blood sugar ko tumaas, tapos yung cholesterol tumaas. All the rest is normal. But nakita mo na, na papunta ka na rin doon. Makasusunod niya, pati uric acid, may mga nakalista na ron. Parami na ng parami yun. So health pa lang is something that is a blessing to all of us. Pinapag-pray din natin yung ating kalusugan. Our family, our kids, everyone that is around us is a blessing. Kaya pinagpe-pray natin. So when the Lord was talking of ikapo, itong importante dito mga kapatid. When the Lord was talking about ikapo, He was not referring to your bank account. He is not referring to your bank account. Paano kasi kung wala kang pera, wala kang savings? Ano yung ikapo mo? Ikapo is referring to what you have. What you have. Not necessarily money. The Lord is not interested in your money. The truth is, yung ating ikapo, lahat ng ating binibigay sa Panginoon, alam mo, yung may-ari ng Colgate, hindi ikapo ang kanyang binibigay. Ikapo yung kanyang natitira. The 90% of his income, pinamimigay niya dun sa sa church and charity work. Yung may-ari ng Happy Toothpaste is the only company who hires mga deaf and mga blind, lahat ng handicap meron doon sa Happy Toothpaste. They're not interested in income. They're interested in giving. Kaya ako mas gusto kong binibili yung Happy Toothpaste Kasi, free commercial na yun sa Happy Toothpaste. But that's, one way of giving back to their ministry is just to appreciate their products. Kasi nakakatulong sila. They're not interested in income. But they're happy. Yung may-ari ng Colgate, yung pamilya nila, they're one of the biggest corporation, pero sapat na sa kanila yung what they receive. They're happy about it. So that's why they don't care about giving 90%. Kaya anin mo nga naman yung billion-billion. Magagastos mo ba yun lahat? Mauubos mo ba yun? Hindi mauubos yun. Kahit nga pamigay mo sa lahat ng charity work Di ba? Hindi mauubos Kasi patuloy naman yung pagdaloy ng income sa iyo. So when the Lord says ikapo, ibigay mo sa akin ang iyong ikapo. The Lord is not talking about just money.
Hindi lang pera mo ang sinasabi ng Panginoon. There is more to be given to Him. Pero ang importante sa lahat, just like Abel, yung estado ng puso mo ang importante sa Panginoon sa iyong pagbibigay. You give it cheerfully, gladly. Masaya kang nag-aalay ng lahat para sa Panginoon. And this is what separates us from the rest. Sa lahat ng mga tao na nagbibigay, yung mga tao na nagbibigay na mayroong naggalak at pag-ibig sa kanilang mga puso, ito yung mga tao na kinasisihan ng Panginoon. Bakit tayo kinasisihan ng Panginoon? Because you are like Abel. Ikaw ay parang si Abel. Gustong-gusto ng Panginoon ang lahat ng alay mo sapagkat ang puso mo ay nasa tamang lugar. Your heart is in the right place. At kung nasa tama ang puso mo, anuman ang ibigay mo sa Panginoon, automatic, tama din. Alam mo, kahit nagbigay ka lang ng Pinoy meal, tama pa rin yung ginagawa mo. Tama pa rin ang ibinigay mo. Nagbigay ako ng 10,000. Diba? Pareho lang tayo ng ating ibinigay sa Panginoon. Everything that we give to God is just equal. Pantay-pantay lang po lahat yung ibinibigay natin sa Panginoon. Bakit siya pantay-pantay? Because the value doesn't matter. What is important is our heart. So when you give to God, ang tatanungin sa atin ng Diyos, nasaan yung puso mo nung nagbigay ka sa akin? It's not your 10,000 pesos that's important. What God will ask you, Randy, nasaan yung puso mo nung inabot mo yan? Sister Edith, nasaan yung puso mo nung nagluluto ka? Sister Maribel, nasaan yung puso mo nung nag-uukay-ukay ka dyan? Ha? Sister Carol, nasaan ang puso mo nung naglilibre ka ng pancake sa mga matatandang hindi nila manguya? Nabibilaukan pa si ma'am kanina doon sa... It doesn't matter what it is that you gave. The important thing is, where is your heart at the time of giving? That's what makes our offering to God special. Because God has no use for your money. Saan gagamitin ng Diyos yung pera nyo? Aanin niya yan. Wala namang bangko sa langit. Everything that we give, sabi ng Panginoon, para saan? Para sa gawain ko. Sino nakikinabang sa gawain ko? Ako ba na Diyos? Hindi. Tayo rin. So everything that we give to God is supposed to benefit us. Not just the pastor. Kaya kapag may mga pastor dyan na nagsasabing, magbigay kayo, para kumita yan, para tumubo yan, para yumaman ka, mag-aalay ka dito, ibabalik sa iyo ng Panginoon, niloloko ka na agad niya. I'm telling you that. That is a false prophet. Kasi hindi intensyon ng Diyos na yung kanyang mga lingkod ay yumaman lang. Naghihirap yung buong iglesia, ikaw lang ang mayaman. That's not what the Lord means. Nung ibinigay niya itong obligasyon na ito ng pag-iikapo. This is for the ministry. Pero kung talagang gusto mo magbigay sa Panginoon, you can give all. Ibigay mo lahat. Give all your time, your love, your devotion, not just money. Anong pakialam ng Diyos sa pera mo? Mas maraming pera ang Diyos sa'yo. Eh, lahat na nga ito, nakikita mo kanya eh. Tapos kailangan niya ng pera. Di ba, huwag na tayong maglokohan. God doesn't need our money. I'm telling you this. Hindi ko sinasabi sa inyo to para hindi kayo magbigay sa church. Sinasabi ko sa inyo to para hindi nyo tanawin, mag-desire pa na tanawin na utang ng loob ng Diyos sa inyo na bibigay kayo ng pera sa church.
Hindi utang na loob ng Diyos sa inyo, nagbigay kayo ng pera sa church, na nag-donate kayo ng ganito, ng ganyan. Hindi yan utang na loob ng Diyos sa inyo. We give to God because He is God. And He deserves whatever it is that we're giving, pagbabalik ng pasasalamat sa Kanya. And it is us who is benefited by this giving, not God. That's the truth. We are the ones benefiting this giving. The money that we give. Akala nyo ba exempted tayo sa Pinelco? Na dahil pupunta tayo doon sa Pinelco, dala-dala mo yung resibo? Anak ako ni Lord. Kaya sasabihin sa'yo ng Pinelco, pakialam ko sa'yo. Bayaran mo yan. Putulang kita ng kuryente. They don't care about us being Christians, ano? Because this is obligation. It needs money. That's what we use the money for. Yan natin ginagamit yan. Everything that we have here in the church, we give it away. Not to the pastor, hindi dun sa pastor, hindi dun sa tao ng church. Would you imagine, dito sa church natin, ako lang yung naglilingkod dito sa church. Ako ang lingkod na walang sweldo. But I'm happy about it. I'm happy about it. You know why? Because God is providing enough for me that I don't need it. And that makes me happy. Every day I thank the Lord. Lord, thank you. I see a lot of ministries. Nakalunos-lunos yung itsura ng mga pastor natin, nakakaawa. Sabi ko nga sa inyo, may kakilala akong pastor nun. Dahil nagpa-pioneering sila. Ulam niya sa umaga, malunggay. Sa hapon, malunggay. Buong araw, malunggay. Pag may nag-donate ng sardinas, lalagyan ng sardinas yung malunggay. Minsan daw may kanin. Kaya sa kama malunggay niya, minsan daw naubos siya habang nasa pulpito. May lumabas na malunggay. Totoo yan. It's a true story. Pag madinig niyo yung story ng mga pastor natin, maaawa kayo. Lalo yung mga nagpa-pioneering ng mga pastor. That's why, bilib na bilib ako sa mga pastor na ito. Pagamat mahirap yung kanilang ginagawa. And that makes me thank God even more. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na ako ginagamit ng Diyos tagabigay, hindi tagatanggap. That's why when I have the friend, nakita ko yung kaibigan ko na pastor. Kinuwento ko na to sa inyo. Dumalaw sa atin ito noon, nandun pa tayo kina Brother Rick. Naglalakad siya, yung kanyang sapatos tuwing lalakad siya, tumatawa. Mga ganon. And so the Lord told me, bigyan mo yan ng shoes. Kaya kinabukasan, punta ako sa mall. Hanap ako ng shoes. Pero kung ripot ako, hinanap ko yung pinakamura. Nakita ko mga 200 plus na sapatos, pwede na to. Nakapila na ako, hawak ko na yung shoes. Ganyan. Tapos kinakausap ko ng Lord, Mike, ano ba naman yan? Bibigay mo yan sa lingkod ko, 200 pesos. Oo nga, sabi ko, balik ako, sinuli ko. Tinignan ko pa yung medyo mid-price lang, mga 600 lang. Hindi pa rin, sabi ko, hindi pa rin. Hinahanap ko na lang yung pinakamahal. May nakita ako doon mga 1,200 na leather shoes. Eto na to ako. Dinala ko doon sa counter. Ipinunch nila. 1,200 yun. Ang lumabas na presyo, 600. Nagkagulo sila. Ay, teka muna, nagkamali. Kumuha ng isa pang sapatos. Parehong design. Pareho ang tapos may barcode din. Ipinunch na ganon. Tinapat dun sa scanner. Ang lumabas, 300 na lang. Sabi ko, paano yan? Sabi ko, doon ako sa 300. Sabi nung hindi na po, dito na lang sa 600. Nagkamali lang siguro yung system. O, sige ka ako, di yun na lang 600. Diba? Diba si Lord na yung provide ng discount sa akin kasi alam ni Lord, kuripot ako. Pero yun ang pinakamahal, diniscountan pa ng Panginoon. And then dinala ko doon sa kaibigan natin na pastor. And I gave it to him. At tuwan-tuwa siya. Nagulat siya na pumunta ako doon.
Out of nowhere, wala siyang alam, di pa naman niya birthday, bakit daw ako nagbibigay? Sabi ni Lord, bigyan kita ng sapatos. Kasi lingkod ka niya. Ayaw niyang ganyan yung itsura ng sapatos mo. And I left. Pag alis ko, na-meeting akong isang Koreano doon sa Vista Mall. Meron kaming business transaction. Napag-usapan namin yung church. And maya-maya, sinabi ko lang, tinanong niya ako, anong kulang doon sa church mo? Sabi ko, wala pa kaming mga speaker. Kulang yung luma na yung mga sound system namin. Binigyan ako ng check I think it was 40,000. Ayan, yung dalawang speaker natin na yan. It was on the same day, mga kapatid. It's on the same day. On the same day. Oras lang ang pagitan. Pagkaabot ko ng sapatos na ginastosan ko lang ng 600 pesos, may nagbigay sa atin ng speaker. Amen? That is a miracle. And that's just a miracle. It's God's way of telling us, ano sabi ng Panginoon sa atin? Huwag kang mag-alala. Don't worry about anything. Don't worry about giving. Kung kuripot ka, yung Diyos na magbibigay ng discount sa'yo. Guguluhin niya yung computer system ng SM para yung pinakamura ang mapunta sa iyo. Then what is important? What is important is what your heart is telling you. Where your heart is. Nasaan ang puso mo nung ikaw ay nagbibigay. Amen? God is not interested in your money. God is interested in your heart. Let's all stand up and pray. Hallelujah. Heavenly Father, Lord God, we thank you for everything that you are telling us and teaching us. Lord, let us grow. Allow us to grow together, Lord, sa aming mga paniniwala, sa aming pananampalataya. Hayaan mong baguhin namin ang kondisyon ng aming mga puso upang kami ay masaya at maligaya sa aming pag-aalay at pagbibigay sa iyo. Upang sa paglaon ng panahon, Panginoon, ang aming kawalan ay hindi na nagiging kawalan. Ito ay nagiging dahilan ng kasiyahan sapagkat kami ay sa iyo nagtitiwala. That we can never outgive you. We can never outprovide you. At lahat ng aming anumang may bibigay, Panginoon, para sa iyong gawain ay kakarampot lamang kumpara sa mga biyayang ibinibigay mo sa amin. Because you are a mighty God. You are a faithful God. You are faithful to your servants. You are faithful to your believers. And you will never abandon us, nor forsake us. Kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Ikaw ay nagmamahal. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa lahat ng biyayang aming tinanggap. And we ask you for forgiveness, Lord. Nanghingi kami ng tawad, Panginoon, sa mga pagkakataong hindi namin nakita ang beauty, ang kagandahan ng iyong pagpapala. Dahil naka-focus kami, Panginoon, sa mga material na bagay ng mundo ito. At hindi namin nakikita yung mga bagay na binibigay mo sa amin. Kalakasan, kalusugan, mga pamilya namin, mga mahal namin sa buhay, trabaho, our opportunities to ministry, and everything, Lord, that you have provided us. We thank you, God. Maraming salamat, Panginoon. And we thank you, God, for this opportunity that you've given us that we will become the givers. Kami ang tagapagbigay, Panginoon, at hindi kami ang tumatanggap. Salamat, Panginoon, that you are equipping this church. You are equipping us financially, our families, Panginoon. Kahit kailan, hindi kami nagkulang. Hindi ka nagkulang sa amin. Lahat ng aming pangangailangan, you have provided for us. And Lord, we thank you for all of the members of this church, that we keep it going strong. Lord, we pray for our Talking Hands ministry, our Pinoy Meals, our Love Meal, our Love Ministry, and everything else that we do, Lord. The challenge is very great, Lord. Napakahirap ng
pagsubok sa amin, Panginoon. At ang paghihirap na ito na dinadaanan namin sa ministeryo nito ay kailanman hindi magiging sapat upang takpan ang kasiyahan na ibinibigay mo sa pagganap namin ng aming tungkulin sa iyo. Panginoon, biyayaan mo pa kami ng mga tao, ng aming mga partners, Panginoon, na tutulong sa amin upang magampanan namin ang aming tungkulin na ito sa iyo. Lord, we continue to pray for Sister Carolina Baud. Lord, we pray for healing. We pray that you continue to bless her family. At ang mga doktor na nagagamot sa kanya, Panginoon, grant them wisdom upang ma-survive niya ang karamdaman na to. Lord, we pray for Papa Nani. Lord, we pray na pagalingin mo na siya so that he can continue to serve you. And Lord, we pray for all of our church members who are out of this country. Sina Sister Mina, sina Sister Steph, sina Brother Jolo, si Jomig, Lord. Lord, we pray that you continue to guide them and bless them, strengthen them. Tulungan mo sila, Panginoon, upang makasurvive sila sa isang environment na malayo sila dito sa kanilang mga pamilya. You bless their work, Lord.